Bago tayo magumpisa sa ating istorya, sandali lang at makisali ka muna sa kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang sulok ng mundo, sabay-sabay tayong nakikinig sa mga kwentong sumasalamin sa hirap, pag-asa at pag-ibig. Kaya halika na, samahan mo ako sa isang kwentong unti-unting bubuo ng sakit, pangarap at himala sa gitna ng kahirapan. Sa pinakadulo ng baryo San Jeronimo, kung saan manipis ang usok mula sa mga kalan tuwing umaga at tila mas malapit ang mga bundok kaysa sa bayan, naroon ang isang maliit na kubo na yari sa pawid, lumang tabla at tiyagang pinagtibay ng panahon. Doon nakatira si Dalmacio Vergara kasama ang kanyang inang si Salve at ang bunsong kapatid na si Mireo. Bago pa sumikat ang araw, gising na si Dalmacio. Madalas, ang unang maririnig sa kanilang kubo ay hindi tilaok ng manok, kundi ang mahinang pag-ubo ng kanyang ina. "Dalma," mahinang tawag ni Salve mula sa papag, "huwag kang masyadong magpakaaga, kagagaling mo lang kahapon sa ulan." Ngumiti si Dalmacio habang nagsisindi ng kahoy sa lutuan. "Kapag hindi ako maaga, Nay, baka maunahan pa ako ng iba sa pwesto sa gubat. Kaunti na nga lang ang bibili ni Omeng sa kahoy ko, minsan tumatawad pa." Mula sa sulok, kumilos si Mireo at ibinuka ang mga mata. "Kuya, sasama ako mamaya." "Hindi," sagot agad si Dalmacio, "may pasok ka." "Wala na nga akong maayos na tsinelas, paano pa ako papasok?" May bahid niyang tampo sa boses ng binatilyo. Saglit na natahimik si Dalmacio. Iyon ang uri ng katahimikang sanay na sanay nang pumasok sa kanilang tahanan. Katahimikang may halong awa, pagod at pagpipigil na huwag masaktan ng isa't isa. Lumapit siya sa kapatid at inabot ang mainit na kamote. "Makakapasok ka. Tahiin ko ulit mamaya ang sintas ng sapatos mo. Tsaka darating din ang araw na hindi ka na mag-aalala sa baon." Napayuko si Mireo. "Lagi mo yang sinasabi, kuya. Dahil lagi kong pinaniniwalaan." Iyon si Dalmacio. Hindi siya palasalipa sa ibang tao, pero sa loob ng kanilang bahay, siya ang haliging hindi pwedeng gumuho. 29 na taong gulang na siya, ngunit maaga siyang tumanda sa responsibilidad. 17 taong gulang pa lamang siya nang mamatay ang ama nilang si Romulo dahil sa pagkahulog sa banging habang nagpuputol ng kahoy sa bundok. Mula noon, si Dalmacio na ang sumalo sa lahat. Gamot ng ina, pag-aaral ni Mireo, pagkain, upa sa lumang piraso ng lupang kinatitirikan ng kanilang kubo at ang samut-saring maliliit na utang na tila damong ligaw na kahit putulin mo ay muling tutubo. Pagkatapos nilang mag-almusal ng kaunting lugaw at asin, isinukbit ni Dalmacio ang kanyang lumang palakol, lubid at supot ng tinapay na baon. Bago siya lumabas, pinisil niya ng marahan ang balikat ng ina. "Babalik ako bago magdilim. Tingnan mo ang lagay ng ulap, mukhang uulan." "Sanay na ako ron. Hindi sa lahat ng bagay, anak. May mga ulan na nababasa lang ang balat, pero may mga unos na pati buhay sinasama." Napatingin si Dalmacio sa kanyang ina. Matagal na niyang napapansin iyon. Parang may mga panahon na gustong sabihin si Salve, ngunit lagi niyang inuunat ang katahimikan halip na salita. "Nay, may problema ba?" "Wala," agad itong sabot, saka pilit na ngumiti. "Mag-iingat ka na lang." Lumabas si Dalmacio sa malamig na umaga. Dumaan siya sa makitib na daan na gilid ng taniman ng kamuting kahoy hanggang marating niya ang kalsadang lupa kung saan naroon ang maliit na tindahan ni Teling Uban. Si Teling ay isang payat na babae na laging may hawak na abaniko at laging nauuna ang tsismis kaysa sa balita. "O Dalmacio," tawag nito, "ang aga mo na naman, parang hindi nauubos ang problema mo sa buhay." Bahagyang ngumiti si Dalmacio. "Kung nauubos lang sana, Aling Teling, baka 5 oras pa akong natulog." Humalakhak ang babae. "Ay nako, kung kagwapo mong yan at may pera ka lang, baka 5 babae na ang naghahabol sa'yo."
Pera muna bago babae, natatawang sagot ni Dalmasio. Biglang sumingit ang isang manunuyong boses mula sa likuran. Sa lagay mong yan, baka tumanda ka ng may kayakap na palakol kesa asawa. Paglingon ni Dalmasio, bumaba mula sa kabayong kulay abo si Rizalino Vera, ang anak ng pinakamalaking may-ari ng lupain sa baryo. Maayos ang suot nitong bota, puting kamis sa dentro at mamahaling relo. Bata pa lamang sila ay mayabang na ito, lalo pa ngayong siya na ang humahawak sa ilang negosyo ng pamilya. Magandang umaga rin, Rizalino, malamig na sabi ni Dalmasio. Lumapit ang lalaki, sinipat siya mula ulo hanggang paa at ngumisi. Narinig ko, atrasado na naman kayo sa bayad sa lupang kinatitirikan ng kubo nyo. Hindi umimik si Dalmasio. Sabihin mo sa nanay mo, patuloy ni Rizalino, kapag di pa kayo nakabayad sa katapusan ng buwan, baka kailangan na ninyong umalis. Marami akong plano sa bahaging yun. Sumikip ang panga ni Dalmasio. Maliit na lupa na nga lang yun. Hindi ba sapat ang lawak ng sa inyo? Negosyo ang pinag-usapan, hindi awa. Nagbayad kami ng 1 buwan. Pero kulang. Inilapit ni Rizalino ang mukha niya. At alam mo namang ayaw ko sa kulang. Mula sa tindahan, sumabat si Teling. Ay naku iho, maaga pa para sa ganyang usapan. Ngumisi si Rizalino at sumakay muli sa kabayo. Sabihin mo na lang kay Salve, huwag niya akong hintayin magdala ng mga tao. Pagkaalis nito, napabuntong hininga si Teling. Pasensya ka na Dalmasio, ganyan talaga yung anak ni Don Severino, lumaki na yata sa yabang. Sanay na ako, sabi niya, kahit alam niyang hindi ka nasasanay sa pang-aapi, natututo ka lang manahimik. Nagpatuloy siya sa paglalakad patungong gubat. Sa bawat hakbang, tila mas lumalayo ang ingay ng baryo at mas lumalapit ang huni ng mga ibon, laglasas ng dahon at amoy ng basang kahoy. Dito siya mas payapa. Dito niya nararamdamang wala siyang kailangang patunayan kahit sa kanino. Huminto siya sa isang malapad na punong tuod at nagsimulang magsibak. Ang bawat palo ng palakol ay buhos ng pagod, galit at pangarap. Habang bumabagsak ang mga piraso ng kahoy, sumasagi sa isip niya ang iba't ibang bagay. Ang gamot ni Salve na paubos na, ang proyekto ni Mireo sa paaralan, ang panggigipit ni Rizalino, at ang tanong na matagal nang hindi masagot. Hanggang kailan? Bandang tanghali, habang nagpapahinga siya at kumakain ng tuyong tinapay, may narinig siyang yabag. Mula sa mga puno ay lumitaw ang matandang si Poldo Amara, isa ring namamasukan noon sa pagtutroso, ngunit ngayoy halos kuba na sa katandaan. "O, Dalma, bati nito. Mag-isa ka na naman." "O, Kapoldo, kayo, napadpad dito." Namumulot lang ng mga tuyong sanga. Umupo ito sa isang bato. "Narinig ko ang tungkol sa lupa nyo." Tahimik na numunguya si Dalmasio. "Mag-ingat ka kay Rizalino," dagdag ng matanda. "Hindi lang yang lupa ang gusto nun. Gusto niyang maramdaman ng lahat na kaya niyang kontrolhin ang baryo." "Kung may pera lang ako, matagal ko nang binili ang pirasong yun." Umiling si Kapoldo. "Hindi lahat nadadaan sa pera. Minsan, may dumarating na pagkakataon na kahit pinakamahirap, kayang baliktarin ang tadhana." Bahagyang natawa si Dalmasio. "Parang mga kwento niyo dati. Ang akala ng mga bata ngayon, imbento lang ang lahat. Pero tandaan mo ito, ang gubat na ito, maraming lihim. Hindi lahat ng naliligaw dito dapat hanapin. Hindi lahat ng nakikita dapat kaagad husgahan." Napakunot ng noo ni Dalmasio. "Ano na naman yan, Kapoldo?" "May naririnig ako iyabag nitong mga nakaraang gabi. Hindi panghayop, hindi ring karaniwang tao." Sumulyap ito sa mas masukal na bahagi ng gubat. Parang may hinahanap o may tinataksan. Hindi nakaimik si Dalmasio dahil sanay na siya sa mga palaisipan ng matanda. Pero may kung anong malamig na dumaan sa kanyang batok. Hindi takot, kundi kakaibang pakiramdam na parang may unti-unting lumalapit na hindi pa niya maipaliwanag. Pagbalik niya sa kubo ng hapon, nadatnan niyang nakaupo sa labas si Salve habang tinutulungan ni Mireo na maghimay ng dahon ng malunggay.
Kuya, basiglang bati ni Mireo, may balita. Ano yun? Tinanggap daw ako ni Maestro Hilario as assistant sa silid aklatan pagkatapos ng klase. Konting kita lang pero pwede na. Napangiti si Dalmasio. Talaga? Mabuti yan. Pero sabi ni Maestro, sabi ni Salve, kailangan mo raw siyang puntahan bukas. May gusto raw siyang sabihin tungkol sa lumang kasulatan ng lupa rito. Natigilan si Dalmasio. Kasulatan? Tumango ang kanyang ina. May posibilidad daw na may mali sa singil sa atin. Sa unang pagkakataon sa buong araw, parang gumaan ang dibdib niya kahit kaunti. Habang naghahapunan sila ng ginisang gulay at tuyong isda, muling bumalik ang katahimikan. Ngunit hindi ito gaya ng dati. Sa halip na puro bigat, may halong mumunting pag-asa. Biglang nagsalita si Salve habang nakatingin sa apoy. Anak, mahina niyang sabi, huwag mong isipin na habang buhay ka ng ganyan. Alin po? Yung puro pasan. Napatingin ito sa kanya. May mga tao talagang ipinapanganak na parang sinusubok ng husto. Pero minsan, sila rin ang dinadalhan ng pinakamalaking pagbabago. Ngumiti si Dalmasio, bagamat pagod. Basta ang gusto ko lang, gumaan ang buhay niyo. Hindi lang yun ang darating, bulong ni Salve, na para bang may naaalala mula sa napakalayong nakaraan. May mga kapalarang kumakatok ng tahimik. Darating ang araw na may makikita ka sa gubat na babago ang takbo ng buhay mo. Napatawa si Mireo. Nay, para kayong manghuhula. Ngunit si Salve ay hindi tumawa. Sa halip, tumingin ito sa dilim sa labas ng bintana kung saan ang mga puno ay tila mga bantay ng isang lihim na ayaw pang magpakilala. Kinagabihan, habang nakahiga si Dalmasio sa banig at pinakikinggan ang mahinang paghilik ng kanyang kapatid, hindi agad siya nakatulog. Sa isip niya ay umiikot ang mga sinabi ng ina, ni Capoldo at ni Maestro Hilario na hindi pa niya nakakausap. Sa labas, humahangin ng malakas. May mga sandaling tila may yabag na dumadaan sa may gilid ng kubo, ngunit kapag pinakikinggan niyang mabuti, puro hangin lang ang naroon. Pumikit siya at bumulong sa sarili. Kahit ano pa yan, kakayanin ko. Hindi niya alam na mga oras ding iyon, sa malayong siyudad, isang matandang bilyonaryo ang muling nagising mula sa bangungot na hindi niya matakasan sa loob ng maraming taon. Bangungot ng isang batang babaeng nawawala, isang pamilyang nabiyak at isang pangakong hindi niya pa natutupad. At sa pagitan ng siyudad at baryo, ng karangyaan at kahirapan, ng lihim at katotohanan, unti-unti nang gumagalaw ang kapalaran. Hindi pa man nangyayari ang pinakamahalagang tagpo sa kanyang buhay, nagsisimula ng umikot ang mundo ni Dalmasio palapit sa isang pagbabagong hindi niya kailanman inakala. Sa ngayon, isa pa rin siyang simpleng binatang nagsisibak ng kahoy sa gilid ng gubat. Pero ang gubat ay marunong magtago at minsan marunong din itong magsauli. Bago tayo mag-umpisa sa susunod na bahagi ng ating istorya, makisali ka muna sa ating munting kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Nakakatuwang isipin na sa iba't ibang lugar, iisa ang tibok ng damdaming naghihintay sa susunod na mangyayari. Kaya halina at ituloy natin ang kwento ni Dalmasio. Dahil sa umagang ito, hindi lang basta kahoy ang mababago ang anyo sa gubat, kundi pati takbo ng buong buhay niya. Kinabukasan, maaga na namang nagising si Dalmasio ng mahinang pag-aspas ng hangin sa pawid na bubong ng kanilang kubo at sa bahagyang lingit-lingit ng lumang kahoy sa sahig ng kanilang kubo. Hindi pa lubusang maliwanag ang paligid, ngunit sanay na ang katawan niyang bumangon kahit hindi pa tuluyang sumisilip ang araw. Pagmulat niya, agad niyang naalala ang mga huling salitang binitiwan ng kanyang ina, si Salve, noong gabi. May mga kapalarang kumakatok ng tahimik. Hindi niya maipaliwanag kung bakit mula paggising pa lang ay may kung anong kaba na nakadagan sa dibdib niya. Hindi naman ito takot, parang pakiramdam lamang na may darating na hindi pangkaraniwan.
Sa gilid ng papag, nakaupo na si Salve at marahang hinihimas ang kanyang mga tuhod na madalas sumasakit tuwing malamig ang umaga. "Gising ka na pala anak," sabi nito. "Opo, Nay." Lumapit si Dalmasyo at sinilip ang mukha ng ina. "Masakit ba ulit ang kasukasuan mo?" "Konti lang, sanay na ako." Pilit itong gumiti. "Ikaw, puntahan mo raw si Maestro Hilario bago ka pumunta sa gubat." "Opo, baka tungkol sa kasulatan ng lupa." Mula sa kabilang sulok ay bumangon si Mireyo, sabog ang hubog at bahagyang namumugto pa ang mga mata. "Kuya, kapag napatunayang mali ang singil sa lupa natin, ibig sabihin ba nun hindi na tayo mapapaalis? Hindi pa natin alam." Sagot ni Dalmasyo habang naglalagay ng tubig sa palayok. "Pero mas mabuti nang may subukang lumaban kesa tanggapin na lang lagi." Napangiti si Mireyo. "Kapag yumaman tayo, unang-una kong bibilhin ay sapatos." "Hindi mo ko lulubayan sa sapatos mo," natatawang sabi ni Dalmasyo. Kasi kuya," tugon ni Mireyo, "kapag maayos ang sapatos ng tao, parang mas kaya niyang lumakad ng malayo." Saglit na natahimik si Dalmasyo. Minsan, sa payak na salita ng kapatid niya, may tumatamang bahagi ng puso niyang pilit niyang tinatago sa loob ng maraming taon. Pagkatapos ng simpleng agahan, dumaan muna siya sa bahay ni Maestro Hilario. Ang retiradong guro ay nakatira sa lumang bahay na may mga istanteng puno ng aklat, papel at mga lumang tala ng baryo. Kilala ito sa San Jeronimo bilang taong hindi basta-basta nagsasalita kung wala namang kabuluhan ang sasabihin. "Dalmasyo, maupo ka," bungad ni Maestro Hilario habang inaayos ang salamin. "May nakita akong mahalagang detalye." Iniabot nito ang isang lumang papel na halos dilaw na sa katagalan. Noong araw, ang lupang kinatitirkan ninyo ay bahagi ng dating pag-aari ng simbahan na ipinauupa lamang sa iilang pamilya. May limitasyon ang pwedeng ipataw na bayad dito. Napakunot ang noo ni Dalmasyo. Ibig sabihin, posibleng sobrang sinisingil sa inyo ni Severino Veira at ngayon ang anak niyang si Rizalino. Tumikhim ang matanda. "Hindi ko pa ito masasabing sapat na ebidensya sa batas, pero sapat na itong dahilan para hindi ka basta magpatinag." Napabuntong hininga si Dalmasyo. Kaya pala galit na galit si Rizalino kapag may nagtatanong sa singil niya. Masamang tao ang yumayabang kapag nasisilip ang kasinungalingan. Tumingin si Maestro Hilario sa kanya ng masinsinan. "Pero hindi iyan ang taning dahilan kaya pinatawag kita." "Ano pa po?" Saglit na tumingin ang guro sa bintana. May ilang gabi nang may mga taong hindi taga rito ang napapadaan sa gilid ng gubat. 2 lalaki at 1 babae ayon kay Teling Uban. Mukhang may hinahanap. Nanlamig ang batok ni Dalmasyo. "Ano pong kinalaman nun sa akin?" "Hindi ko pa alam, pero mag-iingat ka, lalo na sa mas malalim na bahagi ng gubat." Tumanggo si Dalmasyo at nagpasalamat. Paglabas niya ng bahay ni Maestro Hilario, mas mabigat na ang pakiramdam niya kaysa noong pumasok siya roon. Ngulit gaya ng dati, wala siyang luho para tumigil sa trabaho dahil lamang sa kaba. Kailangan niyang magsibak, kailangan nilang kumain. Bandang kalagitnaan ng umaga, naroon na siya muli sa loob ng gubat. Mas makapal ang hamog noon kaysa karaniwan at may malamig na hangin sumisingit sa pagitan ng mga punong tila mas tahimik kaysa dati. Habang umaalingaw-ngaw ang tunog ng kanyang palakol sa kahoy, paminsan-minsan ay umililingon siya sa paligid na parang may matang nakamasid mula sa likod ng mga sanga. Nang sumapit ang tanghali, nagpasya siyang lumipat sa mas malalim na bahagi ng gubat kung saan mas tuyo ang mga natumbang troso. Pamilyar sa kanya ang lugar, ngunit kahit siya ay umiiwas pa rin sa pinakadulong bahagi, lalo na kapag makulimlim ang langit. Doon daw madalas naliligaw ang mga baguan. Habang binabagtas niya ang makitib na daan sa pagitan ng makakapal na puno, may narinig siyang kakaibang tunog. Parang mahinang daing. Huminto siya. Nagmasid siya sa paligid. Wala siyang nakitang tao. Muli niyang narinig ang tunog. Mahinang halos natatangay ng hangin, ngunit malinaw na hindi hayop. Isang tao. Isang babae marahil. "May tao ba riyan?" Malakas niyang tawag. Walang sumagot. Mabilis ang tibok ng dibdib ni Dalmasyo habang sinusundan ng pinanggagalingan ng tunog.
Humigsik siya sa masukal na bahagi ng gubat, iniangat ang mabababang sanga at iniwas ang palakol sa mga ugat. Lalong luminaw ang daing. At pagkatapos ng ilang hakbang, napatigil siya. Sa gitna ng damuhan, sa ilalim ng malaking punong nara, nakahiga ang isang dalaga. Maputla ang mukha nito, bahagyang maputik ang laylayan ng bestida at may manipis na dugo sa gilid ng noo. Nakapikit ito at tila halos hindi na makahinga sa sobrang pagod. Hindi iyon hitsura ng isang taga-baryo. Kahit putikan ng suot, kapansin-pansin ng pino nitong mga kamay, ang kalidad ng tela ng kanyang damit at ang maliit mulit mamahalin kwintas sa leeg nito. Lumuhod si Dalmasio. Nakakahinga ka ba? Mahina niyang sabi, kahit alam niyang walang malay ang babae. Dahan-dahan niyang tinapik ang balikat nito. Gising, naririnig mo ba ako? Bahagyang gumalaw ang labi ng dalaga, ngunit walang malinaw na salita. Napatingin si Dalmasio sa paligid. Walang bakas ng ibang tao. Walang kariton, walang kabayo. Tila basta na lamang ibinagsak ng kapalaran ng babae sa gitna ng gubat. Sandaling naglaro sa isip niya ang posibilidad na iwan ito at tumawag na lamang ng saklulo. Ngunit agad niyang naalala ang layo ng baryo, ang posibleng paglala ng sugat nito at ang babala ni Maestro Hilario tungkol sa mga taong may hinahanap sa gubat. Hindi kita pwedeng iwan dito, bulong niya. Inalis niya ang suot niyang panyo at marahang pinunasan ng sugat sa noo ng babae. Mainit ang balat nito, tila nilalagnat. Muli niyang napansin ang kwintas, isang lumang disenyo na may ukit na letrang A. Ano bang nangyari sa iyo? Tanong niya sa walang malay na dalaga. Wala siyang makuhang sagot, kaya maingat niya itong binuhat. Hindi magaan ang katawan ng babae at mahirap ang daan pauwi, pero wala siyang panahon para isipin ang pagod. Isa-isa niyang inihakbang ang paa sa maputik na lupa habang pinapangalagaan na huwag matamaan ang sugatan nitong noo sa mga sanga. Habang pasan niya ang babae, pakiramdam niya ay mas bumigat ang buong paligid. Hindi dahil sa katawan nito, kundi dahil sa pakiramdam na simula na ito ng isang bagay na mas malaki kaysa sa kanya. Nang marating niya ang gilid ng baryo, siya ay agad natanaw ni Tiling Uban na nagwawalis sa harap ng tindahan. "Ay sus Mariusip!" sigaw nito. "Dalmasio, sino yan?" Hindi huminto si Dalmasio. "Mamaya na, Aling Tiling." Sumunod agad ang tsismosa sa likod niya habang sumisigaw sa ilang kapitbahay. "May dalang babae si Dalmasio! Sugatan! Hoy, Bineta, lumabas ka!" Pagdating sa kubo, nagulat sina Salve at Mireyo nang makita siyang may pasan na walang malay na dalaga. "Anak, ano yan?" tarantang tanong ni Salve. "Natagpuan ko sa gubat," hingal na sagot ni Dalmasio. "Buhay pa, pero sugatan at nilalagnat." "Dito mo ihiga," utos ni Salve. Agad na inaayos ang banig sa loob. Tumakbo si Mireyo. "Tatawagin ko si Aling Beneta." Ilang sandali lamang ay dumating si Aling Beneta, ang albularya na may bitbit na bayong ng mga halamang gamot. Isa-isa nitong sinuri ang babage, ang pulso, mata, sugat at hininga. Hindi malalim ang sugat sa noo, pero mukhang ilang araw na itong pagod at kulang sa kain. May lagnat at tila nabugbog ang katawan sa mahabang lakaran. "Bubuhayin ba siya?" tanong ni Mireyo. Buhay na buhay pa, pero kailangan ng pahinga at higit sa lahat, katahimikan. Katahimikan sana ang kailangan, ngulit hindi ganoon kadali sa baryong ang balita ay lumalakad ng mas mabilis kaysa tao. Sa labas ng kubo, parami na ang nag-uusyusing kapitbahay. "Baka magnanakaw yan. Baka galing syudad. Bakit nasa gubat? Baka kasintahan ni Dalmasio. Hoy, tigilan niyo nga yan!" sigaw ni Mireyo sa likod ng puon. "Wala pang ang malay ang tao."
Sa gitna ng ingay, nanatili si Dalmasyo sa tabi ng higaan ng dalaga. Hindi niya maalis ang tingin sa mukha nito. Maganda ito, ngulit hindi yun ang unang tumimo sa isip niya. Mas kapansin-pansin ang uri ng lungkot sa anyo nito, kahit wala pang malay. Parang matagal na itong tumatakbo sa isang bagay na hindi niya alam. Makalipas ang ilang oras, habang papalubog ang araw at unti-unting humuhupa ang usyosinan sa labas, bahagyang gumalaw ang mga daliri ng dalaga. Napalapit si Dalmasyo. Gising na siya. Mahina niyang sabi. Dahan-dahan niyang dumilat ang babae. Nalilito ang mga mata nitong gumalaw sa paligid, sa bubong na pawid, sa dingding na kawayan, sa ilaw ng lampara, hanggang sa tumigil ang tingin kay Dalmasyo. Napaatras ng bahagya at napahawak sa kumot. Nasaan ako? Ligtas ka, mahinang sagot ni Dalmasyo. Nasa bahay ka namin, natagpuan kita sa gubat. Bahagyang umangat ang kilay ng dalaga, tila pilit inaalala ang nangyari. Gubat? Oo, wala kang malay. Sugatan ka sa noo. Lumapit si Salve na may hawak na mangkok ng maligamgam na sabaw. Huwag kang matakot, Hija. Wala kang dapat ipangamba rito. Napalunok ang dalaga. Ako ba'y ilang araw na akong nandito? Ngayon ka lang namin dinala. Sagot ni Salve. Tila sinusubukan ng dalaga na alalahanin ang sarili niya. Nagtama ang mga tingin nila ni Dalmasyo. Ano ang pangalan mo? Tanong niya ng marahan. Saglit na natigilan ng babae. Kumurap ito ng ilang beses, saka pumikit na parang sumasakit ang ulo sa pag-iisip. Mahina nitong sambit. Sarya. Nagkatinginan sina Salve at Dalmasyo. Sarya? Ulit ni Dalmasyo. Tumango ng bahagya ang babae ngunit kita sa mukha nito ang pagkalito. Para bang iyon lang ang taning pangalang nahugot niya mula sa magulong isip. May naaalala ka pa ba? Tanong ni Salve. Napahawakan si Sarya sa sentido. May bahay. Malaki. May hagdanan. May tugtog. Bigla siyang napahinto at napadinat sa takot. At may isang lalaki. Sinong lalaki? Tanong ni Dalmasyo. Humigpit ang hawak ni Sarya sa kumot. Naninginig ang boses niya nang halos pabulong niyang sabihing, hindi ko alam pero natatakot ako sa kanya. At sa sandaling iyon, habang pinagmamasdan ni Dalmasyo ang naninginig na babae sa munting kubo nilang tila napakaliit para sa bigat ng lihim na dala nito, hindi pa niya alam na ang pagsagip niya sa isang walang malay na dalaga sa gitna ng gubat ay simula pa lamang ng unos na dudurugin, magbubunyag at magpapabago sa lahat ng nakilala niyang buhay. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong bahagi ng ating istorya, makisali ka muna sa ating munting kwentuhan. I-comment mo naman kung taga saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang papalalim ng papalalim ang lihim na bumabalot sa buhay ni Dalmasyo at sa misteryosang babaeng natagpuan niya sa gitna ng gubat, mas lalo ring umiinit ang mga pangyayaring hindi na kayang pigilan ng kahit sinong tao. Kaya halika, samahan mo akong tuklasin ang bahaging ito ng kwento, kung saan ang mga alaala ay unti-unting bumabalik, ang mga kasinungalingan ay nagsisimulang mabunyag, at ang kabutihan ng isang simpleng lalaki ay magsisimulang magbunga ng pagbabagong hindi niya kailanman inaasahan. Kinabukasan matapos ang unang paggising ng dalagang nagpakilalang Sarya, hindi naging payapa ang umaga sa kubo ng pamilya Vergara. Magdamag halos napapapikit at nagigising si Sarya na para bang bawat sandaling dinadalaw siya ng antok ay may kasunod na bangumot. Minsan ay maririnig ni Dalmasyo ang mahinang impit na iyak mula sa papag kung saan ito nagpapahinga. Minsan naman ay bigla itong napapabangon, himihingal at nanginginig na tila hinahabol ng alaala. Madaling araw habang nanlalamig pa ang paligid, napabangon si Sarya sa isang malakas na ungol. Huwag mo akong ilayo! Sigaw nito habang nakapikit pa. Agad na lumapit si Salve at si Dalmasyo.
Hiha, gising. Mahina nitong sambit habang hinahalapos ang likod ng dalaga. Wala ka sa panganib. Napadilat si Sarya at ilang sandali itong huminga ng mabilis. Nilibod ang tingin ng loob ng kubo hanggang sa tumigil ang mga mata kay Dalmasyo na tahimik lamang nakatayo sa tabi ng lampara. Pasensya na. Naninginig nitong sambit. Umupo si Dalmasyo sa isang lumang bangkito malapit sa higaan. May naaalala ka ba? Saglit na papikit si Sarya. Parang may hagda ng kahoy. Malaki, makintabang sahig, tapos may tugtog. Napahawakan siya sa ulo. May lalaking sumisigaw. Hindi ko makita ng malinaw ang mukha niya pero natatakot talaga ako. Baka unti-unti nang bumabalik ang alaala mo, sabi ni Salve. Ngumiti ng bahagya si Sarya, ngulit agad ding napalitan niyon ng pagkaalala. Paano kung may hinahanap sa akin? Paano kung may masamang mangyari sa inyo dahil nandito ako? Huwag mo munang isipin yan. Hanggat hindi pa malinaw ang lahat, dito ka muna. Ligtas ka rito. Napatingin si Sarya sa kanya. At sa unang pagkakataon mula nung dumating siya roon, hindi kakot ang nangingibabaw sa kanyang mukha, kundi pagkataka. Marahil ay hindi siya sanay na may lalaking magsasalita sa kanya ng walang kapalit na hinihingi. Sa labas ng kubo, nagsisimula ng gumising ang baryo. Naroon na naman ang tilalok ng manok, kaluskos ng walis tingting at ang pamilyar na boses ni Teling Uban na parang walang araw na hindi naghahatid ng chismis. Oh, Binita, kumusta yung babae ni Dalmasyo? Malakas na tanong ni Teling mula sa tapat. Huwag mo ngang tawaging babae ni Dalmasyo, Teling. Yamot na sagot ni Aling Binita na noon ay may dalang dahon ng sambong. Hindi pa nga alam ng tao ang pangalan niya ng maayos. E di misteryosang babae ni Dalmasyo, tukso ni Teling. Sa kabila ng pangaasar ng mga tao, pinili ni Dalmasyo na huwag na lang magsalita. Sa baryong tulad ng San Jeronimo, alam niyang hindi mauubos ang usapan hanggat may bago silang mababalitaan. Pero higit sa chismis, may mas mabigat siyang iniisip. Ang mga pirapirasong alaalang binibitawan ni Sarya, ang babala ni Maestro Hilario, at ang di maipaliwanag na bigat sa kwintas na may letrang A. Nang makaluwag si Sarya ng bahagya makalipas ang 3 araw, dumating si Maestro Hilario sa kubo. Maingat nitong sinuri ang dalaga, hindi bilang manggagamot, kung hindi bilang taong sanay mag-obserba ng mga palatandaan. Hiha, mahinahon nitong sabi, ano pa naaalala mo bukod sa hagdanan at tugtog? Nag-isip si Sarya. May hardin, malaking bahay, may matandang lalaki na mabait ang mga mata. Napakurap siya. At may kinakanta siya sa akin. Hindi ko maalala ang buong awit. Biglang nag-angat ng tingin si Maestro Hilario kay Dalmasyo. Ano po? Agad nitong tanong. Wala pa akong tiyak, sagot ng matanda. Pero may hinala ako. Kailangan kong magtanong sa lumang talaan sa simbahan. Doon nagsimula ng lumalim ang usisa ni Dalmasyo. Nang hapon din iyon, habang nagpapahinga si Sarya sa ilalim ng punong bayabas sa tabi ng kubo, marahang lumapit si Dalmasyo at naupo sa isang troso sa di kalayuan. Ayaw niya itong biglain, ngunit alam niyang kailangan niya ring maunawaan kung sino ang babaeng iniligtas niya. Masakit pa ba ang ulo mo? Tanong niya. Hindi nagaano, sagot ni Sarya. Tahimik sila sandali. May mga sandaling ganito na parabang pareho silang natutong mag-ingat sa mga salitang pwedeng makasakit sa isang bagay na hindi pa lubos na nabubuo. Ano ang ginagawa mo bago mo ako makita? Tanong ni Sarya pagkaraan. Pumuputol ng kahoy, sagot ni Dalmasyo. Araw-araw. Matagal mo ng buhay yon? Mula pa noong mamatay ang tatay ko. Napayuko si Sarya. Pasensya ka na.
Hindi ko dapat natanong. Ayos lang. Tumingin siya sa malayo. Sanay na ako. Hindi yata ibig sabihin nun na hindi na masakit, mahinang sabi ni Sarya. Napatingin si Dalmasyo sa kanya. Sa unang pagkakataon, nakita niyang hindi lamang ito magandang babae na napadpad sa gubat. Isa rin itong taong may mga sugat na hindi pa niya matukoy kung gaano kalalim. Kinagabihan, dumating si Maestro Hilario na may hawak na lumang tala mula sa simbahan. Kasama niya ang sakrista si Tomas Ladrillo, isang payat na lalaking maraming alam sa lumang kasaysayan ng baryo. Dalmasyo, Salve, bungad ng guro, may nakita kami. Inilapag niya ang tala sa lamesang kawayan. 22 taon na ang nakalipas, may naiulot na batang babae na nawawala mula sa isang mayamang pamilya sa siyudad. Ang nakakagulat, dumaan noon ang grupo ng paghahanap malapit sa bahaging iyon ng gubat. Anong koneksyon nun kay Sarya? Tanong ni Mireo na noon ay tahimik na nakikinig sa gilid. Hindi agad sumagot si Maestro Hilario. Sa halip, tumingin siya kay Sarya. May peklat ka ba sa kaliwang balikat? Napatigil si Sarya. Dahan-dahan niyang hinawak ang kwelyo ng damit. Meron. Napatingin si Salve kay Aling Beneta na noon ay papasok lamang sa kubo. Beneta, tawag ni Salve. Ikaw, may napansin ka ba noon? Nagdalawang isip si Aling Beneta. Nang nilinisan ko ang sugat niya, nakita ko ang maliit na peklat na hugis kalahating buwan sa kaliwang balikat. Noon ko pa gustong sabihin, may naaalala akong usapan noong kabataan ko. Ang nawawalang andon ng bilyonaryo si Don Leovigildo Ardiente ay may ganyang peklat mula sa aksidenteng pagkahulog sa lumang bakal na duyan. Natahimik ang buong kubo. Parang nawalan ng hangin sa loob. Hindi pwede, pabulong ni Mireo. Ang kwintas, sabi ni Maestro Hilario, pakitingin. Iniyawat ni Sarya ang kwintas. Maingat itong sinuri ng guro. Sa likod ng letrang A, may halos kupas ng ukit ng buong apelyido, Ardiente. Napahawak si Sarya sa dibdib niya. Anong ibig niyong sabihin? Hindi sumagot si Maestro Hilario agad. Maingat niyang binitawan ang bawat salita. May posibilidad, hiha, na ikaw si Serafina Ardiente, ang nawawalang apo ni Don Leovigildo Ardiente. Parang tumigil ang mundo sa narinig ni Sarya. Napailing siya agad. Hindi ko alam ang pangalang yan. Hindi mo kailangang maalala agad, sabi ni Salve. Pero may mga palatandaan. Napapikit si Sarya o marahil si Serafina at biglang may sumiklap na panibagong alaala. Isang malaking silid, isang umiiyak na matandang lalaki, isang boses na nagsasabing, "Dalin mo ang bata, huwag na siyang ibalik dito." At isang pangalan na tila galing sa malayo, ngulit puno ng takot. "Fausto!" bulong niya. Agad siyang naninig. "Fausto?" ulit ni Dalmasyo. "Oo." Mahigpit ang kapit niya sa gilid ng papag. "Hindi ko alam kung sino siya, pero parang siyang dahilan kung bakit ako natatakot." Hindi lamang sa kubo ni Dalmasyo nagsimulang gumalaw ang katahimikan. Sa siyudad, sa malawak na mansyon ng pamilya Ardiente, may isa pang pamilyang unti-unting kinikilabutan. Sa loob ng marangyang sala, galit na ibinagsak ni Celestino Ardiente ang baso sa mesa. Isa siyang pamangkin ni Don Leovigildo, matangkad, maayos manamit, ngulit may matang laging nagkukubli ng gutom sa kapangyarihan. Sa tabi niya ay nakaupo ang asawang si Briseida, na kahit maganda at elegante, ay malamig ang mga kilos.
Sigurado ka ba sa balita? Mariing tanong ni Celestino sa kaharap na tauhan niyang si Nestor Galian. Opo, sir, sagot ni Nestor. May babaeng natagpuan sa baryo ng San Jeronimo. May kwintas na may letrang A at may mga nagtatanong na tungkol sa dating pagkawala ng tagapagmana. Namutla si Briseida. Hindi pwede. Akala ko tapos na ang usapin niya nung bata pa siya. Huwag kang magsalita na parang may alam ka. Malamig na sabi ni Celestino. Napaatras si Briseida ngunit kita sa mukha nitong pareho silang may lihim na ayaw maungkat. Tumayo si Celestino at lumapit sa bintana. Kapag totoong ang buhay pa si Serapina, mawawala sa atin ang lahat. Ang negosyo, ang tiwala ng tiyuhin ko, ang pwesto natin. Humarap siya kay Nestor. Takutin mo ang mga taong nagtatangkang alamin ang totoo, lalo na ang lalaking nakapulot sa babae. Opo, sir. Hindi patayin, sabat ni Briseida, bagamat halata ang kaba sa boses. Basta mapahinto lang. Tumingin si Celestino sa asawa. Kapag mahina ang loob mo, ikaw ang unang lulubog. Sa baryo, walang kaalam-alam si Dalmasio sa usaping iyon. Ngulit kinabukasan, nagsimula nang lumitaw ang unang senyales ng gulo. Pagdating niya sa pwesto niyang pinagpuputulan ng kahoy, bumungad sa kanya ang mga naiipon niyang troso na sinunog sa isang tabi. Itim, durog, at halos wala nang mapakinabangan. Anong napasinghap si Dalmasio? Naroon si Capoldo Amara, halatang taranta. Dalma, pagdating ko rito ganyan na. May 3 lalaking nakamotor na nakita si Tomas Ladrillo na dumaan sa daang paakyat. Napakuyom ang kamao ni Dalmasio. Hindi aksidente iyon. May gusto nang manakot. Pag-uwi niya, nadatnan niyang may nakapaskil na piraso ng papel sa poste sa tabi ng kubo. Malaki ang pagkakasulat. Itigil ang pakikialam sa hindi ninyong buhay. Nakita iyon ni Mireo at agad na natakot. Kuya! Tinanggal ni Dalmasio ang papel at pinunit iyon. Ngulit sa kaibuturan niya ay alam niyang hindi na pwedeng magbulag-bulagan. Ang babaeng iniligtas niya sa gubat ay may dalang lihim na gustong ibaon ng makapangyarihang mga tao. Kinagabihan, nagpulong sila sa loob ng kubo kasama sina Salve, Maestro Hilario, Aling Bineta at Kapitan Isko Talavera na kung unang beses na seryosong tumulong sa kanila. Hindi na ito simpleng usapan, sabi ni Kapitan Isko. Kung may nananakot na, ibig sabihin may malalaking taong tinatamaan kayo. Ano pong gagawin natin? Tanong ni Mireo. Mag-iingat, pero hindi tayo titigil. Napatingin sa kanya si Saria. Hindi pa rin lubos buo ang alaala niya, ngulit sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman niyang hindi basta pagkakakilanlan lang ang nakataya rito. Buhay din ng mga taong tumanggap sa kanya. Dalmasio, mahinang sabi, kapag gusto mong umatras, maiintindihan ko. Umiling siya. Hindi kita iniligtas para ibalik ka lang sa panganib. Pero nadadamay na kayo. Hindi mo kasalanan na may mga taong sakim. Napatitig si Saria sa kanya. At sa unang pagkakataon, may luhang pumatak mula sa kanyang mga mata hindi dahil sa takot, kundi dahil may isang taong naninindigan para sa kanya sa paraang hindi niya pa yata nararanasan sa buong buhay niyang hindi pa niya maalala. Sa mga sumunod na araw, lalo pang gumalaw ang kapalaran. Nagsimulang makilala si Dalmasio hindi lamang bilang mahirap na tagasibak ng kahoy, kundi bilang lalaking may tapang na ipagtanggol ang katotohanan. Si Kapitan Isko ay nangakong magpapabantay sa paligid ng baryo. Si Maestro Hilario ay naghanda ng mga lumang talaan at dokumento. Si Aling Bineta ay nanatiling nag-aalaga kay Saria habang pinagmamasdan ang unti-unting pagbabalik ng alaala nito. At si Mireo, na dati payak na nangangarap lang ng maayos na sapatos, ay nagsimulang tumayo sa tabi ng kanyang kuya na may kakaibang yabang sa dibdib.
Dahil ngayon, alam niyang ang kapatid niya ay hindi na basta nakayuko lang sa mundo. Ngunit kasabay ng unti-unting pag-angat ng loob ni Dalmasyo ay ang papalapit na unos. Dahil sa malayo, may mga matang nakamasid. May mga taong hindi titigil hanggat hindi muling nawawala ang babaeng natagpuan sa gitna ng gubat. At si Dalmasyo, ang simpleng lalaking buong buhay ay para lamang sa kanyang pamilya, ay hindi na namamalayan na ang kabutihang ginawa niya ay nagtutulak na sa kanya papasok sa laban na mas malaki kaysa sa kahoy, lupa o utang. Isang laban para sa katotohanan, isang laban para sa isang pangalang ninakaw, at isang laban na unti-unting magpapabago sa buong takbo ng kanyang buhay. Bago tayo mag-umpisa sa panibagong yugto ng ating istorya, makisali ka muna sa ating munting kwentuhan. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Habang mas lumalalim ang lihim na bumabalot kay Sarya, na unti-unti nang pinaniniwalaang si Serafina Ardiente, mas lalo ring tumitindi ang panganib na nakapaligid kina Dalmasyo at sa kanyang pamilya. Pero gaya ng alam natin sa mga kwentong may puso, dumarating talaga ang sandali na hindi na sapat ang kabutihan lang. Kailangan na rin ng tapang, paninindigan at matinding laban. Kaya halika, ituloy natin ang kwento sa bahaging ito kung saan mas lalong susubukin ang katatagan ng bida at kung saan magsisimulang bumukas ang mga pintong matagal nang sarado para sa kanya. Mula nang matagpuan ang papel na may banta sa poste sa tabi ng kanilang kubo, hindi na naging payapa ang araw sa bahay ni Dalmasyo. Lahat ng tunog sa labas, kahit simpleng tahol lang ng aso, langit-ngit ng kariton o yabag sa tuyong lupa, ay tila may dalang babala. Si Salve na dati pinipilit pang magmukhang matatag ay mas naging mapagmasid na sa paligid. Si Mireyo namay hindi na makatulog ng maayos sa gabi dahil sa takot na baka muling day dumating upang manakot. Subalit sa gitna ng lahat ng pangamba, isang bagay ang hindi nagbago. Ang pasya ni Dalmasyo na hindi iiwan si Sarya. Makalipas ang ilang araw, nagsimulang mas luminaw ang mga alaala ng dalaga. Hindi man buo, ngulit bawat sumisilip na piraso ay tila nagkukumpirma sa kinatatakutang katotohanan. Isang umaga, habang nakaupo siya sa tabi ng bintana at pinagmamasdan ang manipis na usok mula sa lutuan, bigla siyang napahawak sa dibdib. "May naalala ka?" tanong agad ni Salve. Tumanggo si Sarya, ngunit kita sa mukha nito ang hirap. "May hardin nga, may fountain sa gitna, tapos may matandang lalaking may puting buhok. Mahina ang boses niya pero lagi niya akong tinatawag sa isang pangalan." "Anong pangalan?" Mahinang tanong ni Dalmasyo na nooy kakapasok lang sa labas. Napatingin si Sarya sa kanya. Bahagya siyang namutla bago siya magsalita. "Fina." Natahimik ang buong kubo. Naupo si Aling Beneta na nooy abala sa paghahanda ng tsaang dahon. Si Maestro Hilario, na sakto ring naroon upang tingnan ng mga tala, ay dahan-dahang inalis ang salamin niya at pinunasan ito ng panyo. "Serafina," bulong niya. Palayaw ng mga malalapit sa kanya. "Fina." Napayuko si Sarya at hinawak ang sentido. "Hindi ko maalala ang lahat, pero tuwing naririnig ko yun sa isip ko parang may mukha akong gustong habulin." Lumapit si Dalmasyo at inilapag ang palad sa gilid ng lamesa, hindi sa kamay ni Sarya, kundi malapit lamang dito. Isang tahimik na paalala na naroon siya. Hindi mo kailangang pilitin. Darating din ang lahat sa tamang oras. "Pero baka maunahan tayo," sabi ni Maestro Hilario, lalo na kung totoo ngang may mga taong gusto siyang muling patahimikin. At hindi nagtagal, iyon nga ang nangyari. Kinahapunan ding iyon, habang papunta si Dalmasyo sa bayan upang ibenta ang kaunting natirang kahoy na hindi nasunog, hinarang siya sa daan ng dalawang lalaking hindi niya taga roon. Nakasombrero ang isa at may piklat sa baba, ang isa na may payat at may malamig na mga mata. "Oh, ikaw ba si Dalmasyo Vergara?" tanong ng lalaking may piklat. "Anong kailangan ninyo?" Malamig na sagot ni Dalmasyo. "Wala naman, paalala lang." Lumapit ang lalaki at tinapik ang balikat niya. "Mas mabuting manatili ka sa buhay na alam mo. Huwag ka nang makialam sa mga bagay na para sa mayayaman." Hindi na tinag si Dalmasyo. "Kung iyon lang, maaari na kayong umalis." Ngumisi ang lalaki. Matapang,
Pero hindi lahat ng matapang tumatagal. Bigla siyang tinulak ng isa pang lalaki. Napaatras si Dalmasio ngulit hindi siya natumba. Kumuyom ang kamao niya. Sabihin niyo sa nagsugo sa inyo, hindi ako takot sa mga lalaking puro banta. Sandaling nagtiginan ng dalawa. Pagkatapos ay naglakad palayo, ngunit bago tuluyang mawala, nagsalita ang may piklat ng hindi lumilingon. Kapag nadamay ang pamilya mo, huwag mong sabihing hindi ka namin binalaan. Naiwan si Dalmasio sa gitna ng daan, mabigat ang paghinga. Hindi dahil natatakot siya para sa sarili niya, kundi dahil sa sinabi ng lalaki, ang pamilya niya. Pagsapit ng gabi, agad niyang sinabi ang nangyari kina Kapitan Isko Talavera at Maestro Hilario. Nasa kubo rin noon si Saria na lalong namumutla habang nakikinig. Kasalanan ko ito, mahinang sabi niya. Kung hindi ako napadpad dito, huwag mong uulitin yan, putol ni Dalmasio. Hindi mataas ang boses niya, pero sapat upang mapatigil ang babae. Napayuko si Saria at sa mata nito'y muling sumilay ang luhang pilit niyang pinipigilan. Umubo si Kapitan Isko. Hindi na pwedeng manatili lang tayo rito na naghihintay ng susunod na atake. Kung may sapat kayong palatandaan na si Saria nga si Serafina Ardiente, dapat na siyang iharap kay Don Leovildo. Paano? Kung sa daan pa lang harangin na kami. Doon nagsalita si Maestro Hilario. May isang taong maaari nating lapitan sa bayan, si Luningning Barreto. Si Luningning ay isang batang reporter mula sa lokal na pahayagan sa lungsod. Tubong karatigbayan ito, matalino, mabilis kumilos at kilala sa pagiging matigas ang ulo kapag may naaamoy na anomalya. Ilang beses na nitong nabulgar ang pandaraya ng ilang opisyal kaya hindi ito basta-basta natatakot sa mga may koneksyon. Kinabukasan, nagtundo sina Dalmasio, Maestro Hilario at Kapitan Isko sa bayan upang makipagkita kay Luningning. Sa maliit na opisina ng pahayagan, nadatna nila itong nakatali ang buhok, may hawak na pluma at napaliligiran ng mga papel. Ang aga nyo, sabi nito habang inaayos ang salamin. Kapag si Maestro Hilario ang pumunta rito ng personal, ibig sabihin may mabigat. Mas mabigat pa sa akala mo, sagot ng matanda. Pagkarinig sa buong salaysay, hindi agad nagsalita si Luningning. Sa halip, tumayo ito at kinuha ang isang folder mula sa kabinete. May mga luma akong kopya ng mga balitang may kinalaman sa pamilyang Ardiente. Taon-taon na lang ang bulong-bulong sa pagkawala ng apo ni Don Leovildo, pero laging nauudlot ang usapin. Inilapag niya ang folder sa mesa, at may isang pangalan na paulit-ulit akong nakikita sa gilid ng mga usapin, si Fausto Neri. Napakunot ang noon ni Dalmasio. Siya rin ang pangalan na binabanggit ni Saria kapag naaabala ang alalahanin niya. Hindi lang basta pangalan. Dating katiwala raw ito ng bahay Ardiente. Bigla na lang nawala ilang buwan matapos ang pagkawala ng apo. Mabigat ang tingin ni Kapitan Isko. Ibig mong sabihin, posibleng konektado siya sa pagkawala. Posibleng-posible, sagot ni Luningning. At kung totoo ngang buhay si Serafina, may dahilan kung bakit maraming ayaw na lumabas ang katotohanan. Dahil sa tulong ni Luningning, nabubuo ang plano. Kailangan nilang dalhin si Saria sa lungsod at maipakita ng personal kay Don Leovildo ang kwintas, ang peklat at ang mga detalye ng alaala. Ngulit kailangan din nilang maging maingat dahil tiyak na may magmamatsyag sa daan. Sa kabilang panig ng lungsod, hindi nga sila nagkamali. Sa isang pribadong silid ng mamahaling restoran, tahimik na umiinom ng kape si Celestino Ardiente habang kaharap si Nestor Galian. Hindi pa rin ninyo na ititiklop ang usaping ito. Malamig na tanong ni Celestino. Mas matigas ang lalaki kaysa sa inakala natin. Sagot ni Nestor, at may ilang taga-baryo nang umaalalay sa kanya. Walang mahirap na hindi naaamo sa takot. Sabi ni Celestino, humanap ka ng paraan. Paano kung makarating sila kay Don Leovildo? Biglang tumigas ang mukha ni Celestino. Hindi dapat mangyari yun. Mula sa gilid ng silid ay nagsalita si Briseida na noon ay tahimik lamang. Tama na Celestino, kung talagang siya si Serafina, baka panahon ng tanggapin. Manahimik ka. Malamig na putol ng lalaki. Hindi mo naiintindihan ang mawawala sa atin. Tayo? Napatawa si Briseida ng mapait. Hindi ba't ikaw lang naman ang walang gustong bumitaw? Tinitigan siya ni Celestino ng matagal. Kapag bumaligtad ka sa akin, Briseida, pareho tayong lulubog.
Pagbalik ni Dalmasyo sa baryo, inihanda na nila ang pag-alis. Mananatili muna si Salve sa bahay kasama si Aling Beneta at si Teling Uban na kahit tsismosa ay marunong ding tumindig kapag may tunay na peligro. Oo na, ako na ang bahala rito, sabi ni Teling habang nakapatong ang kamay sa bayawang. Kapag may dumating na mga kahinahinala, ako mismo ang sisigaw sa buong baryo. Kaya mo ba talaga, Aling Teling? Natatawang tanong ni Mireo. Ano ka ba? Ang bibig ko mas mabilis pa sa kampana. Sa unang pagkakataon sa mga nagdaang araw, bahagyang ngumiti si Sarya. Maagang umalis ang grupo kinabukasan, sina Dalmasyo, Sarya, Maestro Hilario, Luningning at Kapitan Isko. Sa unang bahagi ng biyahe, payapa ang lahat. Ngulit pagdating nila sa isang kurbadang daan malapit sa lumang tulay, biglang may humarang na kalisang sira-sira. Mula rito'y bumaba ang tatlong lalaki. "Bumalik kayo!" sigaw nung isa. Mabilis na bumaba si Kapitan Isko habang inilalayo ni Dalmasyo si Sarya sa gilid ng kariton. Nagkagulo sa daan. Isa sa mga umatake ay sumubok lumapit kay Sarya, gulit na unahan siya ni Dalmasyo at naitulak palayo. "Takbo sa likod ko," utos niya kay Sarya. Hindi siya sanay sa suntukan, ngulit sanay siya sa mabibigat na trabaho at sa pagharap sa hirap. Tumama ang kamao ng isa sa kanyang panga, ngunit hindi siya umatras. Sinuksalan niya ito ng malakas na tulak na nagpabagsak sa lalaki sa putikan. Sa gitna ng kaguluhan, isang sasakyang dimotor ang biglang huminto. Mula rito'y bumaba ang isang lalaking nasa edad 50, matipuno pa rin ang tindig kahit may uban na. Siya si Basto Iurin, isang driver na inupahan ni Luningning bilang dagdag na pag-iingat. "Atras!" sigaw ni Basto habang hawak ang isang matigas na kahoy na pangharang. "Mga duwag! Tatlo kayo laban sa isang walang armas." Nang makita ng mga umatake na dumadami ang kakampi ni Dalmasyo, mabilis silang nagsitakas. Humihingil si Sarya, nanginginig ang mga kamay niya. Lumapit si Dalmasyo. "Ayos ka ba?" Tumanggo siya ngunit hindi agad nakapagsalita. Maya-maya ay bumulong. "Bakit mo ginagawa ito para sa akin?" Tinignan siya ni Dalmasyo, pagod ngunit matatag. "Dahil hindi tama na habang buhay kang takot sa mga taong dapat managot." Sa mga mata ni Sarya, hindi lamang pagkakalito ang naroon kundi unti-unting paghanga at damdaming hindi pa niya kayang pangalanan. Pagdating nila sa lungsod kinahapunan, hindi agad sila dumiretso sa Mansyon Ardiente. Pinaghandaan muna ni Luningning ang maayos na pakikipag-ugnayan. Ngulit nang makarating kay Don Leo Vigildo ang balita na may babaeng dalang palatandaang kaugnay sa nawawalang apo niya, agad nitong ipinatawag ang grupo kinabukasan. Kinagabihan, sa maliit na paupahang silid na tinuluyan nila, tahimik na nakaupo si Dalmasyo sa tabi ng bintana. Sa ibaba, iba ang tunog ng siyudad, malayo sa huni ng kuliglit at lagaslas ng dahon sa baryo. Lumapit si Sarya. "Hindi ka sanay dito, no?" tanong niya. "Higit akong sanay sa amoy ng kahoy kaysa sa usok ng sasakyan." Sagot niya. Bahagya siyang napangiti. "Ako rin yata, kahit pakiramdam ko, dati itong lugar na ito." Tahimik silang sandali. Kapag napatunayang ako nga si Serapina, mahina niyang sabi, "Magbabago ang lahat." "Oo," sagot ni Dalmasyo. "At baka hindi na ako makabalik sa dating buhay." Tumingin si Dalmasyo sa kanya. "Hindi na rin naman ako babalik sa dati." "Dahil sa akin?" "Dahil nakita ko na may mga bagay palang mas mahalaga kaysa pagpuputol ng kahoy at pagtanggap sa pang-aapi." Huminga siya ng malalim. "Simula nang dumating ka, para bang may dahilan na akong lumaban hindi lang para mabuhay, kundi para itama ang mga mali." Nanatili ang katahimikan sa pagitan nila. Ngunit sa katahimikang iyon ay may bagong anyo ng pag-asa. At nang sumunod na umaga, nang tuluyan silang humarap sa pintuan ng malawak at marangyang mansyon ng Ardiente, hindi na lamang simpleng mahirap na taga-baryo si Dalmasyo Vergara. Isa na siyang lalaking may dalang katotohanang kayang yumanig sa isang pamilyang pinaghaharian ng pera, lihim at kasakiman. At kasabay ng pagbukas ng malaking tarangkahan ng Mansyon Ardiente, unti-unti na ring bumubukas ang pinto ng panibagong buhay.
Hindi lamang para kay Sarya, kundi para rin sa binatang matagal nang natutong mabuhay sa gilid ng gubat, ngunit ngayoy unti-unti nang inaakyat ang daang hindi niya kailanmang inakalang mararating niya. Bago tayo mag-umpisa sa pinakahuling bahagi ng ating istorya, makisali ka muna sa ating munting kwentuhan. I-comment mo naman kung taga-saan ka at anong oras ka nanonood ngayon. Ito na ang yugto kung saan bubuhos ang buong bigat ng katotohanan, kung saan haharap ang kabutihan sa sukdulang kasakiman at kung saan ang mga sugat ng nakaraan ay sa wakas magkakaroon ng lunas. Kaya halika, samahan mo ko sa pinakahuling kabanata ng kwento ni Dalmasyo at Sarya, o mas tama nang sabihing ni Serapina. Pagkabukas ng malaking tarangkahan ng mansyon ardiente, parang ibang mundo ang tumambad sa mga mata ni Dalmasyo. Sa loob ay maayos na hardin, mataas na haliging puti at sahig na kumikislap sa sobrang linis. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may malamig na lungkot na tila matagal nang nakatira sa bahay na iyon. Sa tabi niya, napahinto si Sarya o si Serapina. Hindi pa rin buo ang kanyang alaala, ngunit nang tumapak siya sa unang baitang ng malapad na hagdanan sa loob ng mansyon, biglang nanginig ang kanyang mga daliri. "Dalmasyo!" mahina niyang tawag. Lumapit si Dalmasyo. "Anong nangyari?" "Parang alam ng paako ang daang ito. Parang ilang beses na akong tumakbo rito nung bata pa ako." Hindi pa man sila tuluyang nakakapagsalita, bumukas ang malapad na pintuan sa dulo ng pasilyo. Mula roon ay lumabas ang isang matandang lalaki na nakaayos ang puting buhok, may tungkod at bakas sa muka ang maraming taong puyat at pangungulila. Si Don Leobilhildo Ardiente. Huminto ang matanda nang tuluyan niyang makita si Sarya. Nanigas ang kanyang mga mata at tila nawala ang lakas ng kamay na humahawak sa tungkod. "Fina," halos pabulhong niyang sambit. Napahawak si Sarya sa dibdib. Hindi niya maipaliwanag pero sa boses ng matanda ay may kung anong dumiretso sa puso niya. Isang alaala ng yakap, ng awit, ng pagmamahal na matagal nang nawala. Lumapit si Don Leobilhildo ng dahan-dahan na parang natatakot siyang baka maglaho ang babaeng nasa harap niya kapag masyado siyang bumilis. "Nak!" Nanginginig ang boses niya. Umangat ang mga mata niya sa kanya. At sa sandaling iyon, biglang sumabog sa isip niya ang mga larawan. Isang hardin na may fountain, isang matandang lalaki na may malambing na tinig, at isang uyaying paulit-ulit nitong kinakanta kapag gabi. Biglang napaluha si Sarya. "Lolo!" bulhong niya. Parang gumuho ang buong tindig ni Don Leobilhildo. Napayakap siya sa apo ng mahigpit, umiiyak na parang batang ngayon lamang binalik ng langit ang kanyang pinakamamahal. "Apo ko, buhay ka! Buhay ka!" Paulit-ulit niyang sabi. Hindi na napigilan ni Sarya ang sariling lumuha. Sa unang pagkakataon mula nang matagpuan siya ni Dalmasyo sa gubat, naramdaman niyang hindi na siya basta ligaw na kaluluwang walang pangalan. May pinagmulan siya. May naghanap sa kanya. May pamilyang hindi kailanman tumigil sa pag-asa. Sa gilid ng eksena, tahimik lamang na nakatayo si Dalmasyo. Hindi siya sanay sa karangyaan. Hindi siya sanay sa ganitong klase ng muling pagkikita. Pero may kakaibang gaan sa dibdib niya nang makita niyang natutupad ang dapat noon pa natutupad. Ngunit hindi lahat sa mansyon ay masaya. Sa itaas ng hagdan, nakatayo sina Celestino Ardiente at Briseida. Maayos ang mga damit, kalmado ang muka, ngunit kitang-kita ni Dalmasyo ang pagkabalisa sa ilalim ng pinipilit na pagkapormal. "Tsuhin," mariing sabi ni Celestino habang bumababa. Hindi sapat ang luha at kwento para tanggapin basta-basta ang isang taong biglang lumitaw. Bumaling si Don Leobilhildo sa kanya at sa unang pagkakataon ay may galit na duman sa matandang mukha. 22 taon ko nang hinihintay ang araw na ito. Huwag mo akong pangunahan.
Hindi ko po kayo pinangungunahan, sagot ni Celestino. Pinoprotektahan ko lang kayo. Maraming manluloko ang kayang umarte para sa pera. Humakbang si Dalmasio. Wala kaming hinihinging pera. Tinignan siya ni Celestino mula ulo hanggang paa, gaya ng pagpingin ng mga taong sanay manghamak. At ikaw ang nagsasabi niyan, isang taga-bundok na biglang nakapasok sa bahay na ito? Hindi agad sumagot si Dalmasio, pero sa pagkakataong iyon, hindi siya yumuko. Mas mabuti ng taga-bundok na may dangal kaysa yamanang takot sa katotohanan, malamig niyang tugon. Natahimik ang sala. Napatingin si Briseida kay Celestino na halatang nagsisimula ng mapikon, ngulit bago pa lumala ang sagutan, sumingit si Luningning Barreto, dala ang mga dokumento, lumang clipping ng balita at tala mula sa simbahan. May mga ebidensya kami, sabi niya. Kwintas, talaan, piklat at mga detalye ng alaala ni Serapina na tugma sa pagkawala noon. Tinanggap iyon ni Don Leovigildo at isa-isang tinignan. Nang makita niya ang kwintas, napaupo siya sa sopa at napaiyak muli. Ako mismo ang nagpagawa nito para sa apo ko. Hindi ito pwedeng malaman ng iba. Namutla si Celestino. Sa oras ding iyon, nagsimula ng magmadali ang mga pangyayari. Ipinatawag ni Don Leovigildo ang kanilang matandang abogado na si Attorney Sabino Roldan, isang lalaking matagal nang tapat sa kanya. Ipinag-utos niyang ihanda ang proseso upang kilalanin muli si Serapina bilang lehitimong tagapagmana at buksan ang mas malalim na imbestigasyon sa pagkawala nito noon. Para kay Celestino, iyon ang simula ng kanyang pagbagsak. Sa gabihan, tahimik ang mansyon sa panlabas na anyo, ngulit puno ng unos sa loob. Nasa silid si Serapina kasama si Salve, na dinala ni Bastolyo rin mula sa baryo kinahapunan dahil pinilit ni Don Leovigildo na makita rin ang pamilyang kumalinga sa kanyang apo. Yinakap ng matanda si Salve at halos hindi malaman kung paano magpasalamat. Kung hindi dahil sa anak mo, sabi ni Don Leovigildo habang nangingilid ang luha, baka hindi ko na nakita ang apo ko. Mahinhin lamang nang ngumiti si Salve. Hindi kami nagligtas para may kapalit, Don Leovigildo. Tao lang ang tinulungan ng anak ko. Sa kabilang bahagi ng mansyon, naroon naman si Dalmasio sa maliit na hardin sa likod. Tahimik lamang na nakatayo sa ilalim ng punong akasya. Lumapit si Serapina sa kanya, suot na ang isang simpleng bestidang ibinigay ng katulong ng mansyon, ngulit sa mukha niya ay naroon pa rin ang babaeng minsang nakita niyang walang malay sa gitna ng gubat. Hindi ka pa rin sanay dito. Hindi talaga. Pakiramdam ko pati sapatos ko nahihiya sa sahig ng bahay na ito. Napasimiti si Serapina, ngulit may lungkot sa ngiting iyon. Kapag naayos na ang lahat, baka magbago na ang takbo ng buhay natin. Tumingin si Dalmasio sa kanya. Mahalaga, ayos ka na. Ayos na ba talaga ako? Mahina niyang tanong. Oo, nahanap ko ang lolo ko. Pero parang habang bumabalik ang lahat, mas lalo kong nakikita kung gaano karaming taon ang ninakaw sa akin. Hindi agad sumagot si Dalmasio. Sa halip, dahan-dahan siyang lumapit ng isang hakbang. Hindi ko alam kung paano ibabalik ang mga taong nawala sa'yo. Sabi niya, pero alam ko, may mga taong handang samahan kang bumuo ulit ng panibagong buhay. Tinignan siya ni Serapina. Sa katahimikan ng gabing iyon, pareho nilang naramdaman na may damdaming tumutubo, lampas sa utang na loob, lampas sa awa, at lampas sa gulo ng lahat ng nangyayari. Ngunit hindi patakos ang unos. Nang madaling araw, isang katulong ang takot na kumatok sa silid ni Don Leovigildo. Sir, wala po si Ma'am Serafina! Agad na nagkagulo sa buong mansyon. Napabangon si Dalmasio. Tumakbo siya palabas kasama sina Kapitan Isko, Basto at Luningning. Sa damuhan sa likod ng bahay,
May bakas ng pagtutunggali at isang piraso ng panyo na pamilyar sa kanya. Kay Serafina iyon. Sabi ko na nga ba, madiing bulong ni Luningning. Sumiklab ang galit sa dibdib ni Dalmasio. Celestino. Hindi na nila inaksaya ang oras. Sa tulong ni Basto, na minsang nakarinig ng usapan ng mga tauhan ni Nestor sa may garahe, nalaman nilang may lumang lagarian sa gilid ng bundok na matagal nang abandonado. Doon madalas nagtatago ang mga tauhang ayaw magpahuli. Habang binabaybay nila ang daan patungo roon, nagsalita si Basto. May dapat kayong malaman. Noon pa man may duda na ako kay Celestino. Minsan akong inutusan na maghatid ng sobre kay Fausto Neri sa lumang terminal. Hindi ko binuksan, pero alam kong pera iyon. Bakit ngayon ka lang nagsasalita? Tanong ni Kapitan Isko. Napayuko si Basto. Dahil duwag ako noon, pero hindi ko na kayang makita na may isa na namang buhay na sisirain nila. Pagdating sa lumang lagarian, nanlilimahid ang lugar, maalikabok at amoy lumang kahoy at kalawang. Pumasok si Dalmasio na parang ibang tao. Hindi na ang tahimik at matiising binata, kundi lalaking handang sumuong sa panganib para sa taong mahalaga sa kanya. Sa loob, naroon si Serafina, nakatali sa isang lumang upuan. Sa tabi niya ay si Fausto Neri, matanda na, payat at halatang wasak na sa konsensya. Sa unahan, nakatayo si Celestino, kasama si Nestor at 2 pang tauhan. Pagkakita kay Dalmasio, ngumisi si Celestino. Humanga ako. Nahanap mo agad. Pakawalan mo siya, madiing sabi ni Dalmasio. Kapag pinakawalan ko siya, ako ang mawawalan ng lahat. Hindi mo naiintindihan ng ibig sabihin ng mailisan ng kapangyarihan. At ikaw, hindi mo naiintindihan ng ibig sabihin ng maging tao, sagot ni Dalmasio. Biglang nagsalita si Fausto, nanginginig ang boses. Tama na, Celestino. Matagal na tayong dapat tumigil. Tumingin sa kanya si Serafina, nanlilisik ang mga matang basang-basa ng luha. Ikaw, bulong niya. Ikaw ang boses na naririnig ko? Napapikit si Fausto at napaiyak. Oh, ako ang naglayo sa iyo noon. Inutusan ako. Tinakot ako. Binigil ako ng pera. Akala ko ipapadala ka lang sa ibang lugar. Hindi ko alam na aabutin ng ganito katagal. Napaluhod siya. Patawad. Nanigas si Serafina sa narinig. Ngulit mas lalong nag-init ang sitwasyon nang magalit si Celestino at itulak si Fausto. Wala kang karapatang magsalita. Doon nagsimula ang kaguluhan. Sinugod ng mga tauhan ni Celestino sina Dalmasio at Basto. Sa loob ng lumang lagarian, ginamit ni Dalmasio ang alam niya sa paligid. Umiwas siya sa bumabagsak na tabla, gumamit ng lubid na nakasabit, at itinulak ang isang lumang kariton ng troso upang harangan ang daan ng mga tauhan. Hindi man siya bihasa sa laban, bihasa naman siya sa tibay ng katawan at bilis ng isip sa mga lugar na amoy kahoy at pawis. Sa huli, sa tulong ni na Kapitan Isko at ng mga pulis na ipinatawan ni Luningning, tuluyang napigilan si Celestino at ang mga tauhan nito. Si Briseida, na dumating kasunod ng mga pulis, ay tuluyang bumigay at umamin na matagal na niyang alam ang lihim, ngulit natakot siyang magsalita. Sa harap ng lahat, isa-isang gumuho ang kasinungalingan. Si Fausto ay nagbigay ng buong salaysay. Si Basto ay tumistigo tungkol sa mga perang ipinadala noon. Ipinakita ni Luningning ang mga lumang ulat at koneksyon ng mga taong sangkot. Maging si Attorney Sabino ay nakumpirmang si Celestino ang matagal nang nagmamanipula ng ilang ari-arian ni Don Leo Vigildo habang wala ang tunay na tagapagmana. Nakulong sina Celestino, Nestor at mga kasabwat nila. Si Briseida ay humarap din sa pananagutan, bagamat piniling makipagtulungan sa imbestigasyon. Si Fausto, sa kabila ng huli niyang pag-amin, ay hindi nakaligtas sa batas. Mulit nabawasan ang bigat ng kanyang kaso dahil sa buong pagsisi at pagtestigo. Makalipas ang ilang buwan, unti-unting nanumbalik ang kaayusan.
Opisyal nang kinilala si Serafina Ardiente bilang tunay na tagapagmana. Ngunit sa halip na magpakalunod sa luho, pinili niyang ayusin ang mga sugat na iniwan ng pagkawala niya. Sa tulong ni Don Leo Vigildo, nagtayo siya ng Ardiente Foundation Rural Program sa San Jeronimo. May maliit na klinika para sa mga may sakit na tulad ni Salve, scholarship para sa mga batang tulad ni Mereo, at kooperatiba para sa mga magsisibak ng kahoy upang hindi na sila bagsamantalahan ng mga tusong bumibili gaya ni Omeng Durcia. Si Rizalino Vera, nang lumabas ang mga irregularidad sa paniningil niya sa lupa, ay napilitang ibalik ang sobrang singil sa ilang pamilya at nawala ang yabang na matagal niyang ipinanghahari sa baryo. Ang lupang kinatitirikan ng kubo ni Dalmasio ay tuluyang nang naipangalan sa kanila sa legal na paraan, bilang pagkilala rin ni Don Leo Vigildo sa kabutihang ginawa ng pamilya. Si Salve ay napagamot at unti-unting lumakas. Si Mereo ay nakabalik sa pag-aaral na may bagong sapatos, bagong bag at bagong pag-asa. Si Teling Uban ay lalo pang dumaldal, pero sa pagkakataong ito'y puno ng pagmamalaki sa tuwing sinasabi niyang, "Ako ang unang nakakita noong may dalang babae si Dalmasio mula sa gubat." At si Dalmasio? Hindi siya nagbago sa kaibuturan. Nanatili siyang tahimik, marangal at hindi sakim. Ngulit nagbago ang takbo ng buhay niya. Inalok siya ni Don Leo Vigildo na mamahala sa woodcraft at reforestation project ng foundation sa San Jeronimo. Isang trabahong marangal, may maayos na kita at may layuning protektahan ang gubat na minsan nang nagbigay sa kanya ng himala. Lumipas ang mga taon. Hindi minadali ni Dalmasio at Serafina ang damdaming unti-unting nabuo sa pagitan nila. Pinagdaanan nila iyon sa panahon, sa paghilom at sa pag-unawa sa sarili. Ngulit sa bawat bisita ni Serafina sa baryo, sa bawat proyekto nilang magkasamang binubuo, sa bawat tahimik na usapan sa ilalim ng punong nara kung saan nagsimula ang lahat, lalo nilang natitiyak na ang ugnayan nila ay hindi pansamantala. Hanggang sa dumating ang araw na muling nagtipon ang buong baryo ng San Jeronimo sa isang simple ngulit masayang pagdiriwang. Sa harap ng kapilya, sa ilalim ng liwanag ng hapon, nakasuot si Dalmasio ng malinis na barong at si Serafina ng payak ngunit eleganteng puting kasuotan. Naroon sina Salve, Mereo, Don Leo Vigildo, Maestro Hilario, Aling Bineta, Kapitan Isko, Luningning, Basto, Tomas Ladrillo at maging si Teling Uban na hindi mapigilan ang pag-iyak kahit siya rin ang pinakamadaldal. Bago magsimula ang seremonya, lumapit si Don Leo Vigildo kay Dalmasio. "Hindi ko kayang tumbasan ang ginawa mo para sa apo ko, pero masasabi ko ito ng buong puso. Kung may lalaking gusto kong magpakatiwalaan sa buhay niya, ikaw yon." Napangiti si Dalmasio at magalang na yumuko. Hindi ko po siya iniligtas dahil alam kong tagapagmana siya. Iniligtas ko po siya dahil kailangan niya ng tulong. "At doon ka mas lalong naging karapat-dapat," tugon ng matanda. Pagharap ni Serafina kay Dalmasio sa altar, may luha sa mga mata niya ngunit ngiti sa labi. "Kung hindi mo ako binuhat palabas ng gubat," mahina niyang sabi, "baka habang buhay akong walang pangalan." Bahagyam na pangiti si Dalmasio, "At kung hindi ka naman dumating sa buhay ko, baka habang buhay lang din akong nakatingin sa lupa." Sa harap ng lahat, nangako sila sa isa't isa, hindi bilang mahirap at mayaman, hindi bilang tagapagligtas at naligtas, kundi bilang dalawang taong parehong nasubok ng pagkawala, kasinungalingan at sakit, ngulit piniling manatiling mabuti. At nang tuluyan silang mag-asawa, tila naging saksi ang buong baryo sa isang katotohanang hindi mabibili ng pera, na may mga taong ipinapanganak sa hirap ngunit hindi roon natatapos, na may mga nawawala
pero naibabalik pa rin ng panahon. At na kung minsan, sa gitna ng tahimik na gubat, sa simpleng buhay ng isang binatang nagsisibak ng kahoy, naroon ang kapalarang kayang bumuo ng pamilyang hindi na muling maagaw ni numan.